Faith promise. Glory to God. Hallelujah! Pinag-uusapan po natin yung patungkol po sa pagsubok. Amen? Marami pong example sa Bible na dumaan ng mga pagsubok. Nung una, hindi maunawan, hindi nakikita yung big picture. Pero pagkatapos ng pagsubok, nakita ang big picture na bago ang buhay. Amen? Na-transform ang ugali, na bago, nagkaroon ng pagtitiis. So, kaya po may pagsubok sa buhay, yun po ang highest purpose ng Panginoon. Para po, hindi po tayo pahamak, hindi para tayo sirain, kundi tayo ma-form yung character ni Jesus, yung patience, yung pananampalataya natin natitest sa oras ng pagsubok. At hindi lang po yun, pagka sa oras ng pagsubok, lumalalim po tayo sa ating relationship sa Panginoon. Amen? Kaya patuloy po natin part 3, last part po ito, bago po tayo magkaroon ng celebration. Glory to God! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak sa Panginoong Yesus. Hallelujah! Sige, tayo po'y manalangin. Amang Diyos, kami po'y patuloy na nanalangin. Salamat, O God, na pinapatatag mo kami sa time ng trial sa COVID-19 virus. Salamat, iniingatan mo rin kami. Lahat ng mga kapatiran namin na pinag-pray ay gumaling. Lahat sila ay nakababalik na sa church. Salamat, O God, sa protection mo sa amin at sa kasaming pamilya. Hallelujah. Sa oras po nito, samahan niyo po akong pag-pray ng aking kapatid na nurse siya sa Amerika, na yung pasyente nila puro COVID, ngayon naging positive siya. Lucy ang pangalan. Lord, pinagpipray namin, pinagkakaisa namin si Ate Lucy, na kapatid ko. O God, patuloy mo siyang balutan ng iyong makapangyang dugo, at patuloy kong pinapalis, namin pinapalis lahat ng virus sa kanyang katawan, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng fever, lahat ng nararamdaman niya mga simptomas, ito'y mawala sa pangalan ni Jesus, at magkaroon siya ng proteksyon at ang buong niyang pamilya, at magkaroon siya ng kagalingan. We declare and decree healing sa kanya, miracle, O God, sa kanya. Lord, supernatural strength sa kanyang immune system para malabanan yung, Lord, na binigay mo regalong panlaban, O God, sa anumang virus na ito. Salamat po, O God, na kinakalinga mo ang aming pamilya, hindi mo pinababayaan kami. Salamat pagka tumawag kami sa iyo. Kami, Lord, ay pakikinggan mo at magpapakita ka ng mga kaimahimalang mga bagay. Salamat dahil ang panalangin ng mga tao na pinatuwid mo ay makapangyarihan at mabisa. Kaya salamat po sa iyong biyaya, kabutihan. Patuloy naming itatanghal ang iyong katapatan. Patuloy naming iahayag ang iyong kabutihan. We give you all the glory. In Jesus' name, amen. Praise God. Nais po natin i-welcome din sa ating live streaming ang ating mga kapatiran sa Wiener Neustadt, Linz, Salzburg, Klagenfurt, sa Geneva, Switzerland, Lausanne, Nyon, Olten, Switzerland, sa Udine, Trieste, Milan, Italy, Athens, Greece, sa Tetuan, Las Rosas, Madrid, Marbella, Torremolinos, Malaga, sa Tenerife, Canary Island, Paris. Ang mga churches natin sa Pilipinas, welcome ang bawat isa. Amen? At i-welcome natin yung presensya ng Panginoon. Nandito ang Panginoon na kung saan may nagkatipon sa kanyang pangalan, siya'y naroon. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at ibigay natin yung pinaka-the best na papuri sa Panginoon. Come on, make a joyful noise unto the Lord. Hallelujah! We give you all the glory. Amen. Pinupuri ka namin ang aming Panginoon. Kami lang ang umapaw ng pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Sa anumang sitwasyon, dahil sa iyo, Panginoon, pwede kami patuloy na mag-celebrate. Nag-umapaw! Nag-umapaw kami sa kagalangan galing sa iyo. Na
tumalon, tumalon ang buong siglo. Sumayaw, sumayaw ng buong saya. Kaganapan, buong pagpapasalamat sa kabutihan mo. We worship you, Lord God. We declare that every tribe will see your glory. Every nation will bow before you. Hallelujah! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey oh, where you are. 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 Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. And as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey oh, where you are. 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 There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Escaping iman beyond sagot. Escaping iman beyond sagot. Alam kang kalubagino. Alam kang kalubagino. Wala sang ibang na Diyos. Wala sang ibang na Diyos. Awan di ka padamabo. Awan di ka padamabo. Way sama kanimo, O Diyos.
There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Oh, Jesus. There is no one like our God. Hallelujah, Jesus. Thank you, God, for your goodness. Thank you for your faithfulness, God, in our lives. In every circumstances, in every trials, you remain faithful, God. You remain good. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, sing, I love you, Lord. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you have. And all my life you have been so, so good, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you
You're so good. Oh God, you're so good. You're so good to so many reasons to sing and say, God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to oh, I am blessed, I am gold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am whole, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Yes, we are so blessed. We are so I am healed. I am whole. I am saved by your love, by your love. We are highly favored, God. Oh, fill with your power. Fill, we are filled with your power. We are filled with your presence. We are filled, oh, Holy Spirit. We are filled by your presence. We are filled by your power. Oh, take it, Lord. You never leave us. You never forsake us. Oh, you are good. You are good. You are so faithful, God. I'm so thankful that we are so blessed. We declare your goodness. We declare that you are good. That you are good. That's why we have so many reasons to sing and say, God, you're so good. Oh God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. You're so good. Yes, you are. Yes, you are God. God, you're so good. God, you're so good. God, you're
You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou Hallelujah, hallelujah, glory, glory, glory. Oh, hallelujah, we give you praise, we give you glory. We magnify your name, we glorify your name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. God, we can testify today, O Lord, that you've been faithful to us since the beginning. With all my life, you've been so good to us. So good to me, so good to my family, so good to your church, oh God. With all my life, you've been so faithful to us. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan. Lagitna ng mga pagsubok, Panginoon, tinulungan mo kami na hindi kami mag-give up, hindi kami huminto, hindi kami sumuko. God, we can testify today, oh Lord. Oh yes, our testimony is alive, oh God. Hallelujah. I am blessed. Come on, declare it right now. I am blessed. I am called. I am healed. I am delivered. I am highly favored. I am filled with His power. Hallelujah, hallelujah. Ako'y pinagpala, tinawag, pinagaling. Come on, declare it right now. Sa iyong sarili, pinalaya, pinagaling, binili ng kanyang banal na dugo, pinrotektahan. Yes, ako'y highly favored. Yes, sinangkapan ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah!
Sabihin natin turo natin sa ating katabi, ika'y pinagpala, ika'y pinagaling, ikaw ay pinalaya, ika'y binili ng kanyang dugo, ikaw ay highly favored. Goodness and mercy will follow you all the days of your life because Jesus is our shepherd. Jesus is our pastor. He will never fail. He will never leave us or forsake us. Amen? Bigyan natin ng malakas na palakpak. Sigaw ng papuri ang Panginoong Yesus. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Kaya yun po ang kapangyarihan pagka tayo nagsama-sama, dinedeclare natin ang kabutihan, katapatan ng Diyos. Amen? Pagka palagi po natin yan ginagawa, hindi nababawasan, hindi ka nalalamig sa Panginoon. Palaging sariwa, fresh ang relationship mo sa Panginoong Yesus. Amen? Kaya in-encourage natin, palaging gawin nyo yan. Libre yan, walang bayad. Palagi natin pasalamatan at isipin yung lahat ng ginawa ng Panginoong Yesus sa ating pong buhay para ang ating relasyon sa Kanya ay palaging sariwa. Hallelujah! So, ito pong Friday, meron po tayong BCC celebration, all-in BCC celebration. So, imbit na mag-meet po tayo ng isang beses, 4 na beses po tayong mag-meet. Friday, Saturday, ang worship team, Filipino worship team, sila yung tsaka media, sila yung naka-assign. Sunday, 10 o'clock at saka 2 o'clock, pupunta po lahat tayo dito. Meron pong live streaming, pero kailangan po magpa-register po kayo. Ang maluwang na schedule ay Sunday, 2 o'clock. Sinong available ng Sunday, 2 o'clock? Karamihan ng Pilipino. So, doon magpa-register kayo, maluwang doon. Sa Friday, I think, wala nang bakante. So, magsabi po kayo sa inyong live group at tayo po ay i-register po kayo sa ating pong BCC celebration. Next week po, susunod na week noon, October 18, lahat po dito po tayo. So magpaparegister tayo ng 3 o'clock o kaya 4:30 na service. Pagka sumobra po sa 3 o'clock, yung ililipat po natin sa 4:30 na service. Okay po ba yon? So yun po sa October 18. Glory to God, salamat sa cooperation ninyo. Mga karamihan ang pinag-pray natin na merong COVID na positive, na ngayon po ay nakabalik na sila, okay na sila lahat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Sinasagot niya ang ating mga panalangin. Amen? Glory to God. Sa oras po na ito, tayo po magbibigay ng mission offering. Itong offering ito para sa mission. Tinutulungan po natin ang ating churches na pinlan. At hindi lang natin sila pinagpipray, tinutulungan natin sila financially, at sila po ay tinutulungan natin sila paano lumago ang church. Kaya pag-pray po natin sila ngayon. Panginoon, habang kami nagbibigay, inaalala namin ang aming mga pastors, ang pamilya nila, mga churches namin. Ingatan mo ang bawat isa. Protektahan mo po sila, O God, at patuloy dumaloy yung revival, yung outpouring ng Holy Spirit, patuloy na mag-multiply, Lord, raise up ng mga disciple, makapag-raise up ng mga leaders. Lord, in-entrust po namin, Lord God, ang buong churches, ang Great Awakening Church. Ang mga offering na ito ay gamitin mo para sa paglawak ng iyong karyan. In Jesus' name, Amen. Pagpalain po kayo sa pagbibigay ninyo sa ating mission offering. Meron pong contact tracing dyan. Pakisulat lang po yung pangalan ninyo, mobile number, tapos po yung kulay ng inyong upuan, number ng inyong upuan at kulay. Pakilagay lang po ninyo. Ito'y another regulation para tayo po maging ligtas at para po tayo ay maging safe. Okay? Hindi po namin ibibigay kahit kaninong number na ito, kundi in case lang po merong nangyari, may titrace po natin kagad kung saan nakaupo ang sinong nakaupo, saan nakaupo. Kaya safe po ang church. Amen? Dahil pinutupad po natin regulation, more than pa sa regulation, pagpasok ninyo, mineasure yung temperature ninyo, hand sanitizer, tapos naka-social distance po tayo palagi. Kaya po tayo magkakaroon ng 2 service kasi hindi po kasyo sa isang service. Amen. Glory to God. Ngayon naman po, pupunta po tayo sa ating tithes and offering. Ito pong envelope na ito para sa ating tithes and offering. Yung pong all-in, BCC, sabihin niyo po all-in, Filipino Fellowship. Lagay niyo po yung pangalan po ninyo. Yung all-in gasometer faith promise. Ilagay po natin dito sa sobre. Nakalagay all-in, vision, Filipino Fellowship. Lagay niyo po niyo ilang amount na ibibigay niyo po weekly o one time. Pakilagay niyo po para hindi po malito yung ating pong nagka-count. Praise the Lord. Glory to God. Salamat po sa katapatan niyo sa pagbibigay.
At tayo po ay last day na natin sa Renbeg kanina. Kaya kanina ay inaalala natin yung mga ginawa ng Panginoon at nagpa-picture po tayo. Sige, habang po tayo nagbibigay, pag-pray po natin yung mga estudyante natin na balik eskwela na. Siyempre, nagbalik na sila ng eskwela. Lord, salamat po sa mga estudyante namin, mga anak namin, O God, na pumapasok sa school. Protektahan mo po sila. Lord, patuloy na balutan mo sila ng iyong makapangyarihan dugo. At patuloy na, O God, sagapan mo sila ng kaalaman, supernatural na wisdom and knowledge, O God, para sila po, O God, ay makapagtapos sa kanilang pag-aaral. At mamotivate mo sila, i-inspire mo sila. Kumilos ka sa kanila na, O God, na sila'y patuloy na ingatan mo, bigyan mo ng lahat ng pangangailangan nila. Pinagpipray po namin, O God, mga prayer request na ito. Salamat, tapat ka, Panginoon. Marami ka ng sinagot na panalangin at patuloy kaming nananalangin kasi inutusan mo kami na magalak palagi, manalangin palagi, at palagi magpasalamat sa iyo. Kaya pinapasalamatan ka po namin sa kasagutan sa panalangin ng healing, kasagutan sa panalangin ng salvation ng family. Lord, yung awakening ng mga member ng family na wala pa sa iyo. Lord, yung miraculous na salvation, miraculous healing, miraculous, O God, na pagkilos mo, O God, sa aming buong pamilya at sa aming kahilingan. Yung mga visa, working permit, yung mga amnesty dito sa Vienna ay mangyari uli nang sa ganun, O God, yung mga kapatiran namin magkaroon sila ng opportunity para makapag-apply ng amnesty. Thank you, Lord, sa provision mo. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Umihingal ako sa ano. Okay na po ba yung ating tithes and offering? Sige. Last part na po ng ating series na Why Do Good People Suffer? Why do bakit yung mga Kristiyano dumadaan pa rin tayo sa pagsubok, trial sa buhay? So part 3 po ito, last part. Sa 1 Peter 1:7 ay sinabi po dito, binasa natin last time, yung ginto, bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang ating pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto. Hindi ito nasisira, pero sinusubok din ang ating pananampalataya upang malaman kung talagang tapat, totoo. Sa gayoy, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Amen? So ang ating pananampalataya, sinusubok, tinitest, dumataan tayo sa testing para malaman kung talagang totoo yung ating pananampalataya. Kung talagang ito'y ganap, kung ito'y nagmamature, kung ito'y lumalago. Yeah, tinitest po tayo. At ang mga testing ay ang mga trial sa buhay. Yung mga sakit karamdaman, yung mga iba-ibang mga testing sa buhay natin at ng ating pamilya. Okay? So mag-review po tayo. Ang pinanggagalingan ng suffering. Pwedeng ilipat natin doon. Dahil sa fallen, nabubuhay tayo dito sa fallen world. Kaya may suffering. Pumasok yung kasalanan at sakit karamdaman, kamatayan dahil nagrebelde yung tao sa Diyos. Yeah? Kaya pumasok yung kasalanan. Pumasok yung kamatayan. Dati walang kamatayan, walang sakit. Pero dahil sa kasalanan, pumasok yung mga death, sakit, karamdaman, at naging makasalanan yung tao. Ang gusto niya gumawa, magrebelde sa Diyos, gumawa ng sarili niyang gustong gawin. Kaya nasaktan natin ang ating sarili, nasasaktan natin, at nakakapanakit tayo ng iba. Kasi naging selfish tayo, naging full of pride tayo, inintindi lang natin ang ating sarili, kaya nasaktan natin yung iba. Pero ang Diyos, yung mga suffering na inaharap natin, yung mga trials na hinaharap natin, ay pwedeng ipitan ng Diyos at gawin niya para sa ikabubuti natin, para mabuild yung ating karakter. Magkaroon tayo ng pasensya, amen? Magkaroon tayo ng pagtitiis, din mo lang makukuha yung mapuform ang karakter, hindi sa blessing. Maganda na pinagpapala tayo ng Panginoon, punong-puno tayo ng pagpapala ng Diyos. Pero sa oras ng pagsubok, sa oras ng mga trial sa buhay, doon lang nabibuild yung karakter ng submission, obedience. Si Jesus mismo, natuto siyang sumunod dahil sa kanyang paghihirap, dahil sa kanyang mga hinarap na paghihirap.
So ganun din po tayo, nabibuild yung ating prayer life, lalo tayong nagiging prayerful, lalo tayong nagiging, yung faith natin, in-exercise natin sa ating prayer, sa magitan pag kami mga pagsubok tayo, lalo tayong lumalalim sa spiritual growth sa Panginoon. Lalo tayong lumalalim yung relasyon natin sa Diyos. Kasi ang Diyos, pinapakita niya bit and pieces, pero pinagtitiwalaan natin siya. Sumusunod din pa rin tayo sa Kanya, kahit hindi natin naunawaan. So yun po. Susunod po na natin, number 5. People suffer, even good people suffer. Even mga Kristiyano, may mga trials pa sila. It teaches us to fully trust God. Yung pong trust sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, ito po'y napakalalim nito. Yung pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang po word ito, kundi malalaman lang natin yan kapag tayo dumadaan ng testing. Amen? Sabi po sa John 13:7, 1, 2, 3. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sino po dito ang nasabi ng yung parents, anak, later on, magiging tatay ka rin, magiging ina ka rin. Mararamdaman mo, maunawaan mo ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, sinong tatay at nanay dito ngayon? Oo nga, totoo nga. Diba? Diba? Kasi hindi pa natin nakikita yung big picture. Selfish pa tayo, hindi pa natin naunawaan. Pero nung napakinggan na natin, naranasan na natin, magpalaki ng ating mga anak, hindi pala basta-basta. Hello, nandyan po ba kayo? So pagka tayo dumadaan ng testing, trials, hindi natin naunawaan ang lahat. Hindi natin naintindihan ang lahat. Kasi hindi naman binibigyan ng Diyos yung pinakamalaking picture. Kundi tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala. One day at a time, magtiwala tayo sa Panginoon. We learn through suffering to trust God even when we don't understand. Okay? Trusting God is we don't understand what is happening. Hindi natin naunawaan bakit nangyayari yung trial na yan, bakit napakalalim, bakit hirap na hirap tayo, hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain, hindi tayo mapakali, ninenervyos tayo, natatakot tayo. Para magtiwala tayo sa Panginoon. Dumating po yung trial sa buhay ko. Yung senior pastor natin, si Pastor Omar Bailer, sinabi niya sa akin, Larry, kapag ka napagtagumpayan mo yung trials na yan, tinitignan ka ng marami, pagka napagtagumpayan mo yan, magkakaroon sila ng lakas loob na magtagumpay din sa trial na harapin nila. Tinitignan ka nila. Okay? So, nung napagtagumpayan kong trial, doon ko naunawan, oo nga, totoo nga. Pero pagka nasa trial ka, mahirap intindihin yun. Mahirap unawain. Pero ang gusto pala ng Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya. Naunawaan ko po yung tunay na pagtitiwala nung namatay po yung aking brother na youngest po na brother namin. Dalawa lang kaming lalaki sa pamilya. Nung po siya'y mamatay, yung time po na yun, halos talagang maglilingkod na sa Panginoon, nagpapamentor sa akin, talagang all in na siya sa Panginoon. Pero kinuha ng Diyos. Hindi ko naunawaan ang lahat. Pero tinuruan ako ng Panginoon, kahit hindi mo naunawaan, walang kasagutan sa iyong katanungan, magtiwala ka sa akin. Doon ko talaga naunawaan at na-experience ang true meaning ng trusting God. Whenever you don't understand what's happening, why you face trials, trust God. God knows what He's doing. He's perfect in all of His ways. Pilitin natin magtiwala sa Kanya. Nung una, hindi ko naunawaan lahat bakit ako dumadaan ng napakaraming trials. Tinatanong ko naman yung mga pastor na kasama ko, hindi naman sila dumadaan ng ganun trials. Tinatanong ko, bakit nagtataka rin ako, bakit ako dumadaan sa napakahirap na trial sa buhay, sa ministry lalong-lalo na. Ba't ako pine-persecute ng ganito? Talagang below the belt, talagang minsan ay hindi ka makaputulog, hindi ka makapakali, talagang hindi ka makakain, hindi ka... Wala, talagang napakalalim, sabay-sabay pa sa ministry. Noon hindi ko naunawaan, pero ngayon naunawaan ko na. Kaya pala ako pinadaan ng Panginoon doon para matulungan kayo, para madaling empathize sa inyo, makasimpatya sa inyo, para kung ako'y magtagumpay, magtatagumpay din kayo. Para pala may patotoo ko sa aking mga preaching, sa aking mga pagtuturo. Amen?
na kahit na ano pa bang malalim na trial, malaking trial ang haharapin mo, tutulungan ka ng Diyos. Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ang Diyos, the battle belongs to the Lord. Amen? Ang kailangan mo lang gawin, magpuri sa Kanya, magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, at wag na wag mag-give up. Yan ang natutunan ko, wag na wag mag-give up. Wag kang sumuko. Kung sumuko ako, wala ako dito. Kung sumuko ako, wala akong patotoo. Kung sumuko ako, mahirapan tayong lahat. Amen? Kaya hindi man natin naunawaan ang lahat kung anong nangyayari sa atin, magtiwala ka lang, kumapit ka lang sa salita ng Diyos. Trials can make us a better person or can break us and be a bitter person. Pagka yung trials, alam mong i-handle, nagtitiwala ka sa Panginoon, sumunod ka lang sa Diyos, hindi ka mag-give up, it will make you a better person. Ganun ang ginawa ng Panginoon sa akin. It makes me a better person. Diba? Nagkaroon ako ng pasensya, nagkaroon ako ng pag-ibig na walang kondisyon, natutunan kong magpatawad ng walang kondisyon, natuto kong ibigay sa Panginoon ang mga pagsubok ko para hindi mag-alala. Natutunan ko lahat yan during times of trial. Trials makes me a better person. Pero kung hindi natin alam i-handle, magtatampo tayo sa Diyos, magrereklamo tayo, mag-give up tayo, it will make you a bitter person. Ikaw nang pinakamapait, ang buhay mo ay pinakamapait na. Hello? Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, hindi mababago, at lalo kong magiging worse, at maulit-uli yung trial na yun. So ano po natin? Gusto natin better person? Sino gusto maging better person? Taas ang kamay. So trial, wag kang mainip pagka may trial ka. Magtiwala ka sa Diyos. Who wants to be a bitter person? Taas ang kamay. Walang gusto. So anong gagawin? Anong sikreto? Magtiwala sa Panginoon. Trials gives us opportunity to survive and to thrive. Hindi ka lang gusto ng Diyos na magtagumpay, kundi pagkatapos mong magtagumpay, lumago ka, lumalim ka sa Panginoon. Lalo mong ma-explain yung tunay na pagtitiwala sa Diyos. Lalo ka maraming karanasan at patotoo. Dahil yung trials, nag-iipon ka lang ng patotoo. Later on, ang yung patotoo ay larong naglaroon ng kulay. Yung istorya ng Diyos sa buhay mo ay lalong tumatag, lumakas dahil inarap mo ang pagsubok. Ang pinaka-worst na nagtiwala sa Panginoon, sa Bible, ang pinaka-worst na suffering na naranasan, si Shadrach, Meshach, at si Abednego. Sila'y pinorse na sumamba kay Nebuchadnezzar. Ayaw nila dahil ang sinasamba nila, ang Diyos, tunay na Diyos ng Israel. Tunay na Diyos ni Abraham, Isaiah, si Jacob. Pero pinorse sila. Kung hindi sila sasamba, itatapon sila sa pugon na 10 times na pinainit. So either mag-compromise sila o kaya sasamba na lang sila para hindi sila mamatay. Anong sinabi nila sa Daniel 3:16-18? Anong sinabi nila doon? Haring Nebuchadnezzar, kung itatapon mo kami sa pugon na yan, ang Diyos sasamahan kami, ililigtas kami. Pero sabi nila, kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa iyo. Magtitiwala pa rin kami sa Diyos. Amen? Yun pong gayain natin. Ano man ang sitwasyon, napakahirap man, pero nagtiwala sila sa Diyos. Tinapon sila sa pugon na 10 times na pinainit. Masabing 10 times, kasi yung nagtapon, nasunog siya. Sa init, yung mga nagtapon. Tinapon sila, at pagkikita ni Nebuchadnezzar, 3 lang yung tinapon niya sa pugon na 10 beses pinainit. 3 lang, ngayon 4. Kasama nila si Jesus. Amen? Tingnan natin yung istorya na ito. Pag bulay-bulayan natin, intindihin natin. Ganon din tayo pagka dumaranas tayo ng mga pagsubok, magtiwala ka sa Diyos kahit hindi mo naunawaan, hindi mo naintindihan. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. Pagka palang may pagsubok ka, doon mo palang makikita yon. Pagka wala ka pang pagsubok, hindi mo pa talaga mararanasan. Kaya, wala pa kasi akong pagsubok kaya hindi ko pa hantay-hantayan mo lang. Hello? Nandyan po ba kayo? So, i-review mo itong ano na ito. Sige, ilipat po natin. Na-stuck. Okay, nakita po niya siyan? Bago akong Kristiyano, 1983 ako na-save.
napunta ako dito sa Vienna, yan ang kaagad ang nakita ko na isang patotoo na si Johnny Erickson Tada, siya ay Kristiyano, nag-dive siya sa swimming pool, mababaw lang pala yung swimming pool, na-hit yung head niya at na-paralyze siya. So magmula noon ay hindi siya makalakad, palagi siyang merong wheelchair, nakasakay sa wheelchair. May catheter siya. Sabi nga niya dun sa book niya, isang book niya na nabasa ko, pagka nagdi-date siya, nahihiya siya kasi yung kadate niya, yan ang yung kadate niya, ay may catheter siya. Nakasabit dun sa kanyang wheelchair. Pero siya'y nagtiwala sa Panginoon. Hindi gumaling si John Erickson Tada hanggang ngayon. Pero tinanggap niya na nagtiwala siya sa Diyos. Habang nabubuhay siya, magtitiwala siya sa Diyos. Marami nagpray ng kagalingan, pagpapagaling, pero hindi siya gumaling. Pero hindi siya nabuhay na bitter. Bakit? Kasi nagtiwala siya sa Diyos. Buong buhay niya, nagtiwala sa Diyos. Kahit hindi siya gumaling, magiging maligaya pa rin ang buhay niya. Magiging masaya pa rin ang buhay niya. Kahit hindi siya gumaling, kasi nasa wheelchair siya, gagamitin pa rin siya ng Diyos. Actually, mas talentado pa siya kaysa sa atin. Tingnan mo, pagka mag-painting yan, drawing yan, sa kanyang bibig. Tingnan mo yung mga drawing yan. Tapos nakapag-asawa pa. Tapos ginagamit siya sa ministry. Amen? Nandiyan po ba kayo? Kaya ako po sinasabi yan kasi mga taong na nagtiwala, hindi lang mga pagsubok natin, dinanas ng ibang tao yan. Mas malaki pa yung sa kanila. Dinanas nila yan. Thank you. Katapon na to. Dinanas nila yan. Dinanas nila iba-ibang klaseng pagsubok sa buhay. Pero in-example sila sa atin na hindi sila naging bitter. Susunod? Thank you, Brother Boots. Si Satan, 6, anong dahilan bakit tayo nagsasuffer? Yung ibang mga suffering natin galing sa diablo. Kasi Satan is working overtime to see our downfall. Revelation 2:10. Revelation po yan. Mali lang po yung spelling. Revelation 2:10, ito po yung church sa Smyrna, persecuted church. Sabi dito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng mga diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Sino magpapabilanggo? Ang diablo. Paano nangyari yon? Siyempre yung diablo, tutuksuin yung tao para ipabilanggo yung mga Christian. Di ba yung mga ISIS, di ba? Pinapatay nila yung mga Christian, pinupugutan lang ulo. Siyempre, inahalian sila ng masamang espiritu. Inspirado sila ng maling pananaw, ng maka-diablong pananaw. Kaya pinapatay nila yung mga tao. Andyan po ba kayo? So, yung mga trials natin, yung mga suffering natin, galing sa diablo. The cause of the suffering is the devil. Di ba kay Job, sabi ng diablo sa Diyos, si Job naman kaya siya nagpupuri sa iyo, kaya siya naglilingkod sa iyo, kasi punong-puno siya ng pagpapala. Sabi ng diablo sa Diyos, alisin mo yung pagpapala niya, hindi na yan magpupuri sa iyo. So anong nangyari kay Job? Pinahintulutan ng Diyos ang diablo, yung kanyang kabuhayan nawala, namatay yung mga anak niya. Ano pang nangyari? Nagkasakit siya ng piksa mula ulo hanggang paa, may piksa siya. At binigyan siya ng asawa, tinira yung asawa, persecute pala siya. Anong nangyari? Nagtiwala sa Diyos si Job. Pinanalangin, sabi ng Diyos sa kanya, panalangin mo ang 3 mong kaibigan na umusig sa iyo. Pinanalangin niya ang kanyang 3 kaibigan. Siyempre, pinatawad niya ang kanyang 3 kaibigan. At doon siya pinaglalo ng Diyos ng doble. Yung mga nawala sa kanya, napalitan ng doble. At nagkaanak si Job ng lalaki at babae. Nagkaanak siya ng mga babae na sila ang pinakamagandang babae doon sa kanilang lugar. So sa oras na tayo nagpatawad, pinanalangin natin yung mga umuusig sa atin, yung mga ibang tao na may kasalanan, gagaling tayo, lalaya tayo, at magpapalain tayo ng Diyos. So ganito po yan. Pagka po tayong may kasalanan, dahil sa maling choices natin, para ituwid po natin ito at ma-restore tayo, humingi tayo tawad sa Diyos at tumalikod tayo dun sa kasalanan na ginagawa natin, na siyang bunga ng ating paghihirap. Hello? Kung may kasalanan man iba, katulad kay Job, ang may kasalanan din ay inusig siya, patawarin natin yung mga taong umusig sa atin, ipanalangin natin sila. Amen? Huwag tayong gumanti. Kung naman ang diablo ang may kasalanan ng ating paghihirap, ng sakit karamdaman, palayasin natin yung diablo sa pangalan ni Jesus sapagkat binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos.
para magpalayas ng mga sakit, karamdaman at magdeklara ng kagalingan. Ideklara mo yung ginawa ni Jesus sa krus. Amen? Andyan po ba kayo? So, ang ano po dito ay si Satan ay isa siya sa may kasalanan. So, balanse po natin. Kasi yung iba palagi sinisisi si Satan. Hindi sinisisi ang sarili pala ang may kasalanan. O kaya ibang tao. Nandyan po ba kayo? Kailangan pagka tayo ay balanse yung ating pamumuhay. Alam natin, kasi puro na si Satan na sinisisi natin. Nawawala na tayo ng personal responsibility sa ating mga choices sa buhay. Nandyan po ba kayo? So susunod po, ang ibang sakit ay galing sa dyablo. Hindi lahat ng sakit. Pero tulad dito sa Luke 13:10-13, 18 years nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Diba? Si Jesus sa isang Sabat, pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa isang sinagoga, church ng mga Hudyo, sinagog. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. So yung ibang mga suffering, galing sa dyablo. Padala ng dyablo. Ibang sakit, nakikita natin to, karamdamang sanhi ng masamang espiritu. Kaya sa ating prayer, pinapaalis natin yung sakit karamdaman. Pinapaalis natin yung masamang espiritu na nagsanhi ng sakit, ng sumpa at karamdaman. Susunod. So we suffer or we experience trials bilang mga Kristiyano dahil we are Christians. Bakit? Kasi pagka-Kristiyano na tayo, siyempre sumusunod tayo sa Diyos. Tinutokso tayo ng kaaway, na magkasala, na magkamali, naghahantay siya ng pagkakataon para tuksoyin niya tayo, para bumagsak tayo, para magtampo tayo sa Diyos. Kaya tayo nagsasuffer, kaya may mga pagsubok tayo. O tayo mga Christians, dahil may pag-uusig. Hello? Saan natin makikita yan? Sa 1 Peter chapter 4, lalong-lalo na. Sabi ito, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong diraranas, na para bang ito'y pangkaraniwan. Sa halip, anong sinabi dito? Magalak kayo sa inyong pagkikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Pagka pala nagsasuffer tayo, nakikibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Pagka may mga pagsubok tayo, nakikisa tayo, nararamdaman ng Diyos ang nararamdaman natin, pero later on, mararamdaman natin yung nararamdaman ng iba at makakapag-empathize tayo sa kanila. Amen po ba? Susunod. Kaya sabi dito sa 16, ngunit kung kayo'y magdurusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sa pagkataglay ninyong pangalang Kristo Jesus. Kung tayo ay uusigin dahil parurusahan dahil tayo nagnakaw, kung tayo uusigin dahil tayo masamang tao, walang gantimpala yun. Nakakahiya yun, di ba? Yung previous verse, yun ng verse 15. Pero kung tayo uusigin sa pagiging Kristiyano natin, at masakit yun minsan, ipe-persecute ka, ikaw ay uusigin, ikaw ay mainggit sa iyo, gagawa ng mga iba't ibang paraan para ikaw ay magdusa. Magalak ka sapagkat may gantimpala ka, magpasalamat ka pagka inuusig ka. Si Daniel, example ko si Daniel, siya ay, dahil sa kanyang pagpipray, tinapon siya sa kulungan ng mga leon, na mga gutom na leon. Dumaan siya sa matinding pagsubok dahil sa pagiging believer niya sa Diyos. Pinagbawal ang panalangin, ang mananalangin lang sila kay Darius. Pinagbawal yung mga kaaway niya, ni Daniel, si Daniel ay lingkod siya ng Diyos. Siya ay nananalangin 3 times a day. Hinahanapan siya ng pagkakamali ng kanyang mga kumukontra sa kanya, ayaw sa kanya, naiinggit sa kanya. Hinapan siya ng pagkakamali. Wala silang makitang pagkakamali sa kanya. Nakita siya, nananalangin siya 3 beses. Sa isang araw, 3 beses siya manalangin. Kaya kinunbinsi nila si King Darius na gumawa ng batas na mga sa panahon na ito, bawal mananalangin lang kay Darius. Bawal nagkaroon ng decree, nagkaroon ng law. Para lang si Daniel, kasi yun lang kahinaan niya.
paggawa ng tama yun. So anong ginawa ni Daniel? Hindi siya natakot. Nagpatuloy siyang manalangin. Kahit na alam niyang bawal, nagpatuloy pa rin siya sa Diyos. Lumakad sa Diyos, manalangin. Ano nangyari? Sinumbong siya sa king. At yung king, kaibigan ni Daniel, yung king, wala siyang magawa kasi nagawa siya ng decree. So tinapon siya sa kulungan ng mga gutom na leon. Si King Darius, alalang-alala siya sa kanya. Sabi niya, ililigtas ka ng yung Panginoon. Tapos nung dinalaw siya kinabukasan, hindi man siya nagalusan. Sabi niya, ang Diyos nagpadala ng anghel para itikom ang bibig ng leon at hindi ako kinain. Ganun po pagka nagtiwala ka sa Diyos, amen? Ganun po pagka nagsasuffer ang mga tao dahil sa pagkakristyano nila. Even ngayon, maraming mga persecuted church sa Iran. Maraming mga persecuted church. Yung iba kinukulong, yung iba pinaparusahan. Sa ibang lugar, pinapatay. Siba sa China, bawal ang mag-gather ng ganito. Underground, karamihan mga churches na underground. Pero sila yung lumalago. Kasi the more na pinapersecute tayo, kung tayo magtiwala sa Diyos, sumunod pa rin tayo sa Diyos, lalago tayo. Hello? Yung Book of Acts, pinersecute sila. The more na pinersecute sila, kinukulong. Hindi sila nag-give up. Lumalim sila sa Panginoon. Alam nilang nagtiwala sila sa Diyos. Sumunod sila sa Diyos. Hindi sila nag-give up. Lalo silang lumago. Alam po ninyo saan nanggaling yung paglago natin? Yung time na pine-persecute tayo, lalo tayong nagpipray, lalo tayong dumudulog sa Panginoon, lalo tayong tumibay, tumatag, at doon tayo pinagpala ng Panginoon. The more na ipe-persecute ka, the more ka lalago sa Panginoon. Pastor, paano sinong gusto mong persecute? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pero yung iba ayaw. Kung gusto mong ma-persecute, talagang lumakad ka na ikay talagang tunay na Kristiyano. Sa trabaho. Kasi ginawa ko yun eh. Ba't palagi akong pine-persecute? Kasi wala naman nagturo sa akin. Kasi yung aking pananampalataya, palagi kong sinishare yan sa mga katrabaho ko, saan man ako pumunta. Saan man ako magtrabaho, saan man ako pumunta. Pumunta ako dito sa Vienna, nagsishare ako ng testimony ko, nagte-testify ako, nagsishare ako ng gospel. Sumama ako sa basketball league ng Pilipino para lang mag-share ng gospel. Pero palagi akong pine-persecute. Yun ang natutunan ko. Yun ang naranasan ko. Kung hindi ako magsishare, hindi ako ipe-persecute. Hindi ako pagtatawanan. Hindi ako sasabihan kung ano-ano. Pero dahil yun ang gusto ko maligtas yung iba. Gusto ko yung naranasan ko sa Panginoon ay maranasan din nila. So dumaan ako ng iba-ibang persecution. So mag-name lang ako ng ilan. Base dito, ipe-persecute ka, uusigin ka, pararatangan ka kung anong-ano. Masakit na bagay dahil ikay mananampalataya. Nagtatrabaho ako sa Limay, Lamaw, Bataan. Merong isa akong kasamaan sa dorm na hindi ko siya maintindihan. Talagang pine-persecute niya ako. Pagka Christmas party, nag-iipon kami doon. Siyempre, mga binata kami. May mga teacher dyan. May mga, mga engineer, mga professional, mga teacher. Nandyan kami, nag-Christmas party. Akala mo ba yan ay kakantsawan ako? Si Larry, iba siyang magsayaw. Kasi pinakita lang, iba-ibang moves nila sa sayaw eh. Si Larry, iba siyang magsayaw. Pagka magsayaw si Larry ganito, pinahiya ako sa buong Christmas party na, in-announce pa. Parang gusto ko nang umalis. Tapos every Saturday, walang ginawa yan kundi uminom at murahin ako. Lahat ng klaseng mura, talagang sinasabi niya, at minumura pa yung nanay ko. Sabi ko, unfair na ito, hindi na maayos ito. Napakaliit lang niya. Ako napakalaki kong tao. Talagang nag-isip ako na talagang ini-imagine ko na, kung kayang kukunin ko siya, tapos itatapon ko siya dun sa bintana, kayang-kaya ko, kasi napakaliit lang niya. Lasing pa siya. Talagang naririndi ako, hindi ako makatulog magdamag, may pasok pa ako kinabukasan, ang lulutong ng mura niya. Ang masakit, kababayan ko pa.
Kaya yung sinasabi niya na mura na Kapampangan, naunawaan ko lahat. Sana kung ibang ano na lang. Talagang nakapag-isip ako na ano. Pero alam mo, pinigilan ako ng Panginoon. Naisip ko, pagka ito pinatulan ko, bago lang ako mananampalataya. 83 lang ako na-save. I think nangyari yun, 1984. 1 year old pa lang ako sa pananampalataya. Wala pang nagtuturo sa akin, wala pang nagdi-disciple sa akin. Napag-isip-isip ko, kung ito'y papatayin ko, ikukulong ako, masisira pang patotoo ko. Kaya pagpasensyahan ko na lang, tiisin ko na lang. Tapos sabi ko, Panginoon, ang hirap pala pagka inadmit mo na Kristiyano ka, na uusigin ka talaga. Kung ano-ano mga pinaparata, ipapahiya niya talaga ako. Alam mo, ang Diyos talagang mabuti ang Diyos. Pinadaan ako sa apoy ng pagsubok para pala may patotoo ko ngayon. Amen? So uusigin ka kapag talagang seryoso ka sa paglakad mo sa Panginoon. Lalong-lalo na sa trabaho mo. Alam po ninyo paano nangyari yun? Talagang pumupunta ako dun sa trabaho ko, hanggang 6th floor yun Pupunta ako sa taas, Panginoon, tulungan mo ko. Malapit na akong bibigay. Either na bibigay ko, papatayin ko siya, o kaya mag-give up na ako sa bigiging mananampalataya ko. Ang hirap pala. Kaya importante sa oras ng pagsubok, may kasama ka. May nagpipray sa'yo, may nag-encourage sa'yo. Alam mo, kakapipray ko ng ganon, it takes time. Hindi ka agad nawala yun. Anong nangyari? To make the long story short, nagkaroon ng basketball, di ba, sa trabaho. Sa trabaho namin, merong mga basketball. Siyempre, karamihan ay, alam mo na yung Filipino size. Ako malaki. Center pa ako. Bibigay yung bola sa akin, shoot ko lang ng ganon. Hindi ko na pinapaikot ka, shoot ko na lang, backboard ko na lang ng ganon. So, sa mga, yung aming department, hindi pa nanalo kailanman. Yung aming superintendent, kasi napakahilig nila sa basketball, nanalo kami for the first time. So nakilala ko sa trabaho ko na akong nagpanalo ng game. For the first time, nanalo Tapos dun sa lugar namin, 20 minutes away. Pareho pa rin bayan. So nagkaroon ng, piyesta. Siyempre may basketball pagka piyesta. Kinuha akong player dito kasi alam dito na ako nagpanalo. Kinuha akong player dito. Nung player ako dito, siyempre nanalo din kami. Dumami na yung kaibigan ko. Magmula nun, uminto siya. Kasi marami na akong kasama Hello? Talagang ginawa ng Diyos yun, siyempre. Anong nangyari? Alam niyo, buti hindi ko pinatulan. Bakit? Kasi minsan, tahimik siya. Pagka hindi lasing, tahimik naman yan Pagka lang lasing, pero maglalasing siya talaga. Kinausap ko siya. Sabi ko, ano ba, bakit panagmumura mo ko? Ano bang problema mo? Meron ba akong nagawang kasalanan sa iyo? Meron ba? Alam mo, Larry, sabi niya, pasensya ka na. Humingi ako ng tawad sa'yo, buti hindi mo ko pinatulan. Kasi pagka nakikita ko ang aking sarili, napakasama. Inggit na inggit ako sa'yo, bakit maligaya ka, bakit masaya ka. Pagka nakikita ko yung mga sungay ko. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko ma-express, naglalasing na lang ako. Pero alam mo, buti hindi mo ko pinatulan. Minsan umuwi ako, meron church daming katabi, pumunta ako. Yung pastor nag-share ng gospel, tinanggap ko ang Panginoon. Sabi ko, buti na lang. Dati hindi ko nakikita, pero ngayon buti na lang hindi kita pinatulan kasi kung hindi, either mapatay kita, makulong ako, o kaya hindi ka maligtas. Merong layunin ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, amen? Hindi ako Superman. 1 year old pa lang ako. Kung napagtagumpayan ko yan, mapagtatagumpayan mo yan. Kaya huwag kang malungkot kung ikaw inuusig dahil kay Kristo. Kung ikaw ay tinutod siya dahil kay Kristo. Amen? Mapalad ka, sabi ng Biblia. Okay, susunod na yung Matthew 5. Diba, sinabi dito, pinagpala ka kapag inuusig ka. Kaya mapalad yung taong inuusig. Mapalad kung pinagtatawanan ka, pinararatahan ka. Masakit, mahirap. Pero kung hindi mo pe-personalin, si Jesus ang pine-persecute nila, maliligtas sila. Malaki ang porsyento, mabibless sila, maliligtas sila. At ikaw, titibay ka at magkakaroon ka ng patotoo na ganito. Sabi dito, mas magsaya ka, magalak ka sapagkat malaki yung gantimpala mo sa langit. Merong crown, merong corona sa mga tao na inuusig ng Panginoon, na pine-persecute sila dahil sa kanilang pag-share. Kaya anong kailangan? Mag-share ka lalong-lalo na sa trabaho.
Mag-Bible study ka sa trabaho, mag-umpisa ka sa isa. Sumama ako sa basketball. Dati kong mga kasama, yan sila Brother Jojo, Brother June Oligario. Nandiyan na sila. Later on, nag-basketball din si Pastor Jagger, hindi ko siya nakasama. Yan sila Brother Ronald, Brother Nani. Pero sumama din ako sa basketball para mag-share ng gospel, hindi para magsaya lang. Para mag-share ng gospel. Hello? Tumibay ako, tumatag ako sa Panginoon dahil sa pag-share ko ng gospel. Kahit na tinututya nila ako, kahit na pinagtatawanan nila ako, kahit na kung ano ng mga sinasabi sa akin masasakit na bagay, nasasaktan din ako. Pero alang-alang kay Kristo, pagka ikay inusig ng iba, alang-alang kay Kristo, pinagpala ka, magpasalamat ka kasi nakikipag-isa ka sa mga suffering ni Christ. Anong sabi ni Pablo? Gusto niya ma-experience yung suffering ni Christ. Amen? Yung mga dinanas niya para makipag-isa siya sa suffering ni Christ. Amen po ba? Kaya huwag kang matakot pagka mag-share ka. Sadyain mo mag-share ka sa iba, tingnan mo. Di ba, hindi kayo inuusig ngayon? Tingnan mo, paglabas mo, God loves you. Sabihin mo sa iyong katabi na Pilipino, mahal ka ng Diyos, may plano siya, tingnan mo. Hindi, merong iba mabait, pero merong iba salbahe. Hello? Ang prayer ko, sana mag-share tayo lahat. Di ba? Palagi ko kayong ina-encourage, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Katakot-takot ng mga salita ang inabot ko. Pero sulit. Bakit? Lumago ako, tumatag ako. Sabi ng iba, napaka-boring naman ang buhay mo. Church lang at saka trabaho. Wala kang kabuhay-buhay. Tapos pagkatapos ng game, may inuman yan. Pagkatapos ng laro ng basketball Sabi, Larry, palaging iniinom mo orange juice, apple juice, lalanggamin yung tiyan mo. Dito, hindi lalanggamin ng tiyan mo. Merong spirito ito. Hindi lalanggamin ng tiyan. Kung ano mga sinasabi sa akin, minsan masasakit na bagay. Minsan marinig ko lang sa iba. Pinagtatawanan ako, huwag kayong si Larry, si Larry. Natural lang yan, amen? Yung mga una, pinapatay sila, kinukulong, nilalatigo, binabato hanggang mamatay. Hindi ka naman ikukulong. Anong kailangan? Mag-share tayo, mga pastor, mga leader, mag-share tayo. Maging bahagi ito ng buhay natin. Hindi natin ito ginagawa para kundi para yung iba maligtas. Para tayo, pagka inuusig tayo, mapalad tayo. Glory to God. At last, yung tayo ay dumadaan ng mga pagsubok dahil dinidisiplina tayo kuminsan ng Diyos. Bakit niya tayo dinidisiplina? Kasi mga anak niya tayo. Sabi dito, anak ko, huwag mong baliwalayin ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina. Pwede yung ilagay natin sa susunod na verse kasi time na. Sabi na, tiisin mo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Sinong anak na ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Hindi kayo tunay na anak, kundi kayo mga anak sa labas. Basahin niyo po itong Romans 12. Maano po kayo? Susunod. Okay, yan. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Dito ang nadidisiplin tayo. Hindi tayo natutuwa. Nung tayo dinidisiplina ng magulang natin, hindi tayo natutuwa, umiiyak tayo. Hindi natin maintindihan. Pero ang pagdidisiplina ay tayo ay tinutuwid ng Diyos. Di ba? Pagka tayo pinapaalalanan ng Diyos, kinukonbiktan niya tayo, hindi tayo nakikinig. Tayo ay gumagamit ang Diyos ng ibang tao para i-correct tayo, hindi pa rin tayo nakikinig. Ang Diyos nang papalo sa atin. So, anong kailangan para hindi na tayo paluin ng Diyos? Makinig na tayo sa conviction ng Holy Spirit. Amen? Ang Diyos, pagka nagbabasa ng Bible, tayo ng Biblia, sundin na natin ang salita ng Diyos. At ipapadala ng Diyos sa atin ang leader para kausapin tayo, para palalahanin tayo, makinig na tayo. Kasi kung hindi, papaluin tayo ng Diyos. Sino dito nakakita na may pinalo ang Diyos? Di ba masakit? Pero pinapalo niya tayo dahil mga anak niya tayo, hindi para parusahan tayo, kundi tinutuwid niya tayo. Pero hindi tayo mapupunta doon kung susunod naman tayo sa Panginoon. Kung makikinig na kayo, amen, sa salita ng Diyos. Kung susundin niyo na at magpapasok kayo sa, hindi na kayo dadaan dito, hindi na tayo dadaan sa disiplina ng Diyos. So may mga suffering dahil mabuild yung ating karakter para lalo tayong magtiwala sa Panginoon,
para tayo, dahil tayo mga Kristiyano, at ang diablo merong kasalanan. Part siya na may kasalanan sa ating mga suffering sa buhay. At dahil minsan dinidisiplina tayo ng Panginoon. Hello? Kaya makinig na tayo, magpasakop na tayo sa Diyos. Yung last, yung 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa naranasan ng ibang tao. Lahat ng pagsubok na hinarap natin, naranasan na ng ibang tao. Mas malaki nga sa kanila. Sila Paul, sila Job, sila Shadrach, Meshach, Abednego, sila Daniel. Dumanas ng mga pagsubok yan. Malalalim, malalaking pagsubok. Kaya pinakita ko po sila sa inyo. Palagi kong inuulit-ulit. Kasi napakalalaki ng pagsubok, napakalalalim. Kaya dinanas na ng ibang tao. Sila'y nagtagumpay, kaya magtatagumpay din tayo. Kasi ang Diyos na nasa kanila, siya yung Diyos na nasa atin. Ang Holy Spirit na nasa kanila, siya yung Holy Spirit na nasa atin. Bakit hindi tayo magtatagumpay kung mag-give up tayo, kung magtatampo tayo sa Diyos, kung tayo'y magiging bitter? Tapos sabi dito, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit pa sa inyong makakaya. So hindi papahintulutan ng Diyos ang pagsubok na hindi mo kaya. Yung kaya mo. Kaya yung pagsubok na hinarap mo, hinaharap mo, kaya mo yan. Kasi hindi papahintulutan ng Diyos na sumabog ka, na masira ka. Hindi. Kaya mo yan. Anong kailangan mo? Magtiwala ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Dahil yung pagsubok na yan, imumold ang karakter mo. Amen? Magpasakop ka sa Panginoon. Yung trials na yan na hinarap mo, it will make you a better person, a better follower of Christ, a better leader, a better mother, a better father, a better son of God. Amen po ba? Kaya hindi papahintulutan ng Diyos. Hindi mo masasabi, itong pagsubok ko, ang bigat kaysa sa pagsubok mo. Hindi. Ang Diyos, inalaw niya yan kasi alam mong kaya mo. Tapos ang maganda, bibigyan din niya kayo ng lakas upang makayanan, mapagtagumpayan ito at malampasan. So, tatlong pangako ng Panginoon. Amen? Bibigyan niya tayo ng lakas, ng kapangyarihan, makakayanan mo, at malalampasan mo ang lahat ng pagsubok dahil sasamahan ka ng Diyos. At pagka may pagsubok ka, yun nga, may mga leader tayo. Nandito kami bilang yung mga pastor na nakikisama kami sa inyo, na kami nag-i-stand sa inyo sa oras ng inyong pagsubok, sama-sama nating harapin yan. Sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayo na magpanalanginan, mag-encourage sa bawat isa, nang sa ganun mapagtagumpayan natin ang pagsubok. Amen? Bukod sa pagtitiwala natin sa Diyos, kahit nakikita lang natin small picture, later on, yung moment natin. Kaya pala nangyari. Dahil sa pagsubok, kaya ako naging ganito. Amen. Sino po dito nagtagumpay kayo sa pagsubok, tapos pagkatapos ng pagsubok, kaya pala ako pinadaan para lumago ako. Sino sa inyo nang lumago dahil sa pagsubok? Tingnan ninyo, lahat dumaan ng pagsubok. Sino pa sa inyo hindi pa dumaan ng pagsubok? Taas ang kamay. O tingnan mo, walang nagtataas ng kamay kasi lahat dumaan sa pagsubok at dadaan sa pagsubok. Amen? Glory to God. I pray and I hope, I encourage na makatulong ito sa inyo. Kayo na dumadaan sa pagsubok at kayo na dadaan pa tayo sa may iba-ibang klaseng pagsubok. Ang isang nakita ko, yung iba dumadaan tayo ng pagsubok. Ako, dumadaan pa rin ako ng mga pagsubok para maging humble ako. Katulad ni Apostle Paul, di ba? Maging humble. Kasi kung wala ka ng pagsubok, minsan bumababa na yung prayer life mo eh. Kung wala ng pagsubok, minsan ay Diba? Nagpabanjing-banjing na tayo eh. Kaya kung minsan ina-awaken tayo ng Panginoon. Pero ang pagsubok, yung iba dumadaan ng matinding pagsubok dahil para maging humble tayo sa Panginoon. Na kung wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi tayo magtatagumpay sa buhay. Kung wala ang Panginoong Yesus sa buhay natin, mahirapan nating harapin ang anuman mga pagsubok sa buhay. Amen? So, sino man dumadaan ng pagsubok sa buhay, kasama nyo kami. Patatagin kayo ng Diyos. Palakasin niya kayo. Kung tayo'y dumadaan ng pagsubok, kasalanan naman natin, yung mga desisyon natin, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Tumalikod na tayo sa kasalanan. Amen po ba? Kung kasalanan ng iba, yung pagsubok natin, yung mga dinaranas natin na suffering, dahil kasalanan ng iba, patawarin natin yung iba. Panalangin natin sila para pagpalain tayo ng Panginoon at masagot niya ang ating panalangin. Amen? Kung dinidisiplina tayo ng Diyos sa mga maling choices natin,
Umingi tayo ng tawad sa Diyos, magpakumbaba tayo sa Kanya. Kung kayo'y sinusubok, lumalakad naman kayo sa Panginoon, kayo naman lumalakad sa kalooban ng Diyos, naglilingkod kayo sa Kanya, pero dumaranan kayo ng pagsubok, pinapadaan tayo ng Diyos sa apoy para lalo tayong magtiwala sa Kanya, para lalong mahubog yung ating karakter. Amen? Dahil God is not after our comfort, He is after our character. Gusto niya mamold ang ating character for the glory of God. At pagkatapos ng pagsubok, masasabi mo, salamat na lang pinadaan ako ng Panginoon dahil naging mababa ang aking loob, nagiging mapagpakumbaba ako dahil sa mga pagsubok na hirap ko sa buhay, I became a better person. Hallelujah! Glory to God! So hindi natin palaging sinisisi sa diablo. May part siya, amen? Palayasin natin siya. May part siya, may bahagi siya, huwag pa tayong magpatukso sa Kanya. Pero manampalataya tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon. Katulad ni Jesus, lalo siyang natuto na sumunod sa Panginoon. Sumunod siya nung nandito pa siya sa lupa hanggang siya'y mamatay sa krus. Mapahirapan natin siya sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y sumunod sa Ama. Nalulugod ang Diyos pagka tayo nananampalataya sa Kanya. Nagtitiwala kahit hindi natin naunawaan ng lahat, pero nagtitiwala tayo sa Kanya. God bless you. Amen? Pagpalain kayo ng Panginoon. Sige, mag-pray po tayo. Yung mga dumadaan ng pagsubok, patatagin kayo ng Diyos. Palakasin niya kayo. Kasama kami na tayong lahat ay daraan sa pagsubok. May plano ang Panginoon. Magtiwala ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa Diyos dahil sa maling desisyon. Patawarin mo yung ibang tao. Palayasin mo ang diablo na siyang nanunukso sa iyo. Huwag kang mag-give up. Magtiwala ka sa Diyos. Palakasin ka ng Diyos. Patatagin ka niya. Sa mga time ng pagsubok na ito, kahit magtiwala ka sa unawan, naintindihan ng lahat. Katulad ng ibang tao na dumaan ng pagsubok, sila'y nagtiwala sa Panginoon, kaya nagtagumpay sila. Hindi sila mag-give up. Kaya ang panalangin namin, huwag kang mag-give up, huwag kang sumuko. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos, kasama ka namin. Kasama mo kami na dumadaan din sa mga pagsubok. Kaya sama-sama tayo bilang mga body of Christ, bilang mga anak ng Diyos. Para tayo ay kasakasama din magdiwang pagkatapos ng pagsubok, lalo tayo naging mabuting ama, ina, naging mabuti tayong follower ni Christ, naging mabuti tayong anak ng Diyos, naging mabuti tayong mamamayan. Kaya balutan ng bawat isa ng banal na dugo ni Jesus. Bigyan kayo ng Diyos ng wisdom na huwag sumuko, na magpatuloy, na sumunod, magpatuloy at huwag mag-give up. Patatagin kayo ng Diyos. Malalampasan ninyo lahat ng pagsubok kasi pangako yan ng Diyos sa Kanyang salita. Panghawakan ninyo ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 10:13. Walang ibinigay na pagsubok ang Diyos na hindi mo kaya. Mapapagtagumpayan mo yan. Malalampasan mo yan. Hindi ka lang masasurvive yan. Hindi mo lang mapagtagumpayan yan, kundi mag-grow ka pa pagkatapos yan. Magiging mabuti kang tao. At lalo kang maintindihan ng iba kapag sila'y dumaranas ng pagsubok. Ma-encourage mo sila, matutulungan mo sila dahil dumaan ka rin dyan. Napasarap pakinggan na, alam mo, dinaanan ko rin yan. Alam mo, naunawaan ko ang nararamdaman mo. Naunawaan ko dahil umayak din ako, nawalan din ako ng mahal sa buhay. Naunawaan kita. Makakatulong ka sa maraming tao kapag dumaan ka ng pagsubok. Salamat, Panginoon, pinapalalim mo ang relasyon namin sa iyo. Lalo kami magdepende sa iyo. Lalo kami, Panginoon, sumandal sa iyo dahil ikaw ang aming pag-asa. We give you all the glory. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. O God, we celebrate, O Lord, sa mga pagsubok na inarap namin, nagtagumpay kami, nag-grow kami. We celebrate also. Sige, mag-celebrate tayo. Panginoon, pinupuri ka namin sa mga pagsubok na hinarap namin, nagtagumpay kami. Lord, itong mga COVID-19 na nag-positive na mga kapatiran namin, kami nagtagumpay dahil sinagot mo ng aming mga panalangin. Pinotektahan mo sila. Ganon din ang aming pamilya. Oh God, kaya kami nagdiriwang, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. We give you all the glory. Hallelujah, in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Napakatapat ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Amen. Tayo mga anak niya, kaya anumang mangyayari sa atin, ay basta lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, ang goodness and mercy will follow us. Amen. Sige, tayo po'y magdeklara patuloy. I am blessed. I am healed. I am delivered. I am set free. I am highly favored. Empowered by the Holy Spirit. Ako'y pinagpala. Tinawag ng Diyos. Sinangkapan niya ng kapangyarihan. Highly favored ako. Goodness and mercy will follow me.
Goodness and mercy will follow my family and my church, our church. Goodness and mercy will follow our church all the days of our life because Jesus is our Lord. Jesus is our Savior. Jesus is our God. Jesus is our healer. He is our deliverer. He is our promise keeper. He keeps His promises. His promises are yes and amen in Christ Jesus. We hold on to the promises of God. In Jesus' name, Father, ito po ang aming dalangin. Amen. We love you. Kasama nyo kami sa mga trial na hinaharap nyo. We are praying for you. Amen. Keep safe. Panatilihin na po natin yung ating ginagawa sa Panginoon. Amen. Encourage natin yung iba. Higit sa lahat. Diba? Kanina yung magtaas ng kamay. Sinong gustong pagpalain ng Panginoon? Magkaroon ng malaking gantimpala? Taas ang kamay. Okay. Mag-share ka sa iyong mga katrabaho. I-share mo ang patotoo mo. Paano, Pastor? Ito lang alam ko. Alam mo, kung i-share mo kung anong alam mo, ang Diyos na ang magpapala. Amen? Ang Diyos na ang magliligtas kasi sinare mo kung anong alam mo. Amen? Pagpalain kayo ng Panginoon at later on, pagkatanungin ko na kayo, pinersecute na ba kayo? Itataas nyo ng kamay nyo. Mapalad kayo. Amen? Mapalad kayo. Glory to God. God bless you. So dito po tayo magdaan sa ating pong pinto. God bless sa ating mga live streaming. God bless. Bye-bye.